Kain tayo, kain ng ating napakasarap na kalderetang kambing, mga kaulam. Ito ay kanina ko lang kinatay. This is the sabaw ng kalderetahan. Tamiin yung saluhan. Dinis sa aming kalderetang kambing. Tapos syempre, ang pinaka-partner nito ay ang ating burong bawang na super crispy at super sarap. Hala. Halabira. Ilagay natin ang laman sa ating kamahalan. Dahil ako gusto ko yung mga buto-buto. Mas masarap ang buto-buto. Where you will put this? Here, for the garlic. Kain tayo! Biyan, kain na! Tanghalian, hapunan, partida ito. Partidang tanghalian, hapunan. Kain-kain. Kaunta. Lami kaayo. Lamian. Namit Ma'am Leonor Sandoval, kain po tayo. Bismillah. Delicious. Delicious. Delicioso. Tingnan niyo, malapot-lapot pa ang sabaw, Jen, kain na. Ari na ang pangmalakasan na kalderetang kambing. Ma'am Emily Abaw, kain po. Bawang. Which one? Garlic. What? What is achara? You open there. It's finished? I put it there. Ah, you put it inside. Welcome, Nasim. No. Ano ay lasang atsara? Maasim. Na malutong. But your destiny should be strong. What destiny? Your tummy. Intestine. Intestine. Yeah! Dumali na naman sa destiny. Ay, intestine pala. Intestine. Because this is like acid. Ay, umuwi na po ang inay. Matagal na po ang inay nakauwi. Noong May 6 pa. Ma'am Hubita, Tenyon, so good evening. Kain tayo po. Assalamu alaikum. Ma'am Heidi Robales. And then you open the water for me. شو الأخبار؟ kain tayo. Nanay Nanita. Where is Nanay Nanita? Maybe she's watching. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'am Malu, happy eating. Kain po tayo, madam. Bawal daw inom ng inom habang nakain. By day it is very hot. You know the rack? Ma'am Maricel Soriano, good evening po. Kain tayo. Ma'am, nakapunta na po ba kayo sa mga bar dyan sa Dubai? Hindi pa po. In my 22 years, hindi pa ako napunta sa mga, isang beses pa lamang ako nakapunta ng disco, hindi yun bar. In my 22, hindi. Naisama pala ako ng best friend ko ng parang 2 beses. Maybe she is very young now. Hindi pa. Yan. Hindi ko alam kung bar yun o ano. Parang restaurant naman. Hindi ko alam kasi kung ano ang bar masyado. Ma'am Yukiya Sato. Ay, mabait po talaga kanya. Young is... No, the disco for young people. You just enjoy. But later on, after marriage, khalas, salam Eid alaikum. Mubarak, Ma'am Esperanza. Nier Santos, Calzadonia, Saint Ricks. Wow.
Ma'am Norma Aranda, Ma'am Viola Aguilar Romano, kain po tayo, madam. You know where the young people, they going disco because they want to enjoy. Mm. But later on, Of course, honey, everybody is getting no, bored. later on, after. I think so. If after marriage, Honey, you don't have extra plate to which put plate? this bone? Salamat po, Ma'am Marilyn Reyes Balinton, Ma'am Mars Ford. Ayun, thank you, honey. Kain ho tayo, mga madam. Kain-kain po ng ating kalderetang kambing. Madam, you have to tell if the lady married or doesn't matter. If In the you Philippines? tell madam. No, Madam? madam. Well, they Madam? are telling madam what is mean, yani. Madam, it doesn't matter if you are married or not as long as you are lady. Madam is for lady. Lady, yani, which age I mean? Yani, how old? Doesn't matter. Up to you. No, less than 14, less than 18, you cannot say madam. That is my question. Honey, madam is for lady. Doesn't matter the age. You know, before I am thinking, For me, madam, ha? if she's Everybody is yani, old entitled enough. for madam, not only the rich, not only the married. No, I Everyone is mean, entitled. if she's married, khanom. We are telling in Iran, respecting for the lady. Khanom, yeah. Khanom, and is mean respecting for the lady you are talking with it. Jessel Mac Echane Latoga from Singapore, Ma'am Rita Ponce, Ma'am Marilyn Reyes Valenton, Lord Ski Surilla, hello po, Ma'am Florencia Pay at Blay Arellano, kain po For tayo. the person we are telling Akha, Janab, respecting for the person before you start to talk. We have Ma'am impartial, Trixie Estrella, impartial word, very nice word. In English, I don't know, I am confused. there's a bakit ngayon ka lang? Oh, we forgot, sorry. Bakit na yon ka lang? Dumating sa buhay ko. Bilit binoy buksan, ang sarado ko puso. Ikaw ba ang nararasakit sa ulo? Dumali. Kasi di ko alam. Sering! Kasi gutom ka na. Yeah, gutom. Gutom lang yan, tahanin. Gutom lang yan, ikain mo. Kain tayo! Ali ka na din eh. Diyan di karo. This is, you see, the achar, they said, my mother, she's saying, always, she's saying, you should be in destiny. What is name? Intestine, not Intestine. not destiny. Intestine. And that is very close. Is close to answer, that is main answer. 75.6%. We have teacher. If you are close to answer the questions, here I think, when we was in high school, you have to write something. If you close, he writes 75.6%. Hello po, Ma'am Janice Mendoza, Ma'am May Guela, Tani Sotelo. Kain na ho tayo. Mendoza, this is your sister. Marnie Sapien. Your relative, Mendoza? Kuya Tiloy. No, yeah. Bayaw ko kasi Mendoza. Honey, the sabaw is there. Your sabaw is there. No, I am getting there. Potato? Yes. Aloo with the potato. What is that? Liver? No. Huh? What is this? Kidney. They put kidney? They didn't put the liver. Why? Somebody took it. I will explain now, complain. I will write article, I will add it. Liver and what? I will Liver. make article. Liver and the heart. Yeah. Hello, Ma'am Elma Bien. Kain tayo, Ma'am Remaldora Ohano Eduarte Marilac. Ito na naman tayo sa napakahabang pangalan. Is nice name? Eduardo. Ano?
Leonardo da Vinci. What is name that one? Ma'am Dina Mayo from Alaska, USA. Ma'am Lina Perez Lotitude, Marilyn De Leon, and Marnie Estapien. From where? Alaska. Napakalamig dyan po sa Alaska. It's nice All area. year, parang all year round malamig dyan. Sir Peter Gallianato, kain po tayo, shout out. I watch movie about the Alaska from Geography. National Geography, yeah. Batiin po natin si Ma'am Dolores Jimenez. We should have experience about the cold area. Taon-taon mga kaulam, nakakakuha kami ng libreng kambing. Hi JR! Thank you so much sa 50 stars JR. Maraming salamat, kain na. Ma'am Delia De Leon Acosta, good evening Kuya Timyong, kain. GR is there. GR, kain tayo. Ko, adobong pusit naman ang kay Michelle. Ang sarap. Oh, fresh. Ging, Austria, kain tayo. Ay, Indak, happy birthday! Today you will miss everybody kambing. Kambing. It's fresh kambing. Ma'am Annie Lumakad. Salamat po, Ma'am Annie. Ma'am Tess Eya, good evening. Ma'am Ay Nora, good evening. You know how to spell kambing? Keobin. Kambing. KEO. Kambing. Starting with ka. Ending with Marami bin. na lang ang mali ang iyong spelling. Ending with the B. Yan. Hmm? Iyo ang laman, akin ang buto-buto. Today, Ah. there is rule. Which rule again? The rule we know it. This rule is never changed. Kay Jans Pagalan sa isa kita. Salamat po sa 50 stars. Maraming salamat po. The rule of the washing not change. Same? Honey, I cut the kambing too much, ha? I have too much pain here. Oh? Yeah. I have too much pain also her hand You for have too much. driving. You have too much pain lying down. No? I drive the car. Yeah. Kung hindi ko sinamahan, mapapaaway ari doon sa kuhanan ng kambing. Salamat po kay Jens Pagalan sa Izaki from Japan. Thank you very much po. Good evening. Ma'am Bella Tibay. Nilagyan ba ng asukal yung bawang? How Ito much? po, hindi. Wala. Ma'am Normita Reyes, good evening. Ma'am Beth Salazar, good evening po. How much kambing in Philippines? 1 kg. How many peso? 300? 400. 400 peso. Vienna Reyes Alilien, good evening. Badet Sopladita. That is expensive? Yeah. Sir Edwin Jr. Binasoy, good evening po sir. Kain tayo. Jalien Kamike. Ako'y medyo busog pa. Ibibigay ko na sa asawa ko. Which one? The bawang. Bawang, I eat too much morning. It's not good too much to eat. Busog ako dahil kumain ako ng biskwit kanina. Masarap? Masarap. Sa kambing. Sarapan siya sa kaldereta. Magandang gabi, Ma'am Beng de Guzman. Good evening. Ako lang po'y maghuhugas ng kamay. Yes. Don't focus to kamay. I will hugas my kamay because somebody will wash the plate. Oh! I hoping today is well finished. Change the rule. Kasi mga kaulam, ako ang nagtadtad ng kalahating buong kambing. Ako pa rin ang nagluto. Ako pa rin ang naglaba. Tapos ako pa rin ang maghuhugas ng pinggan? Hindi siguro. They said if she wash, that is mean she love husband more. And the husband, Bola-bola. and the Making bola-bola. Bola-bola daw, binobola daw niya ako. Hi, Madam Gina! Bay, mag-enjoy dyan sa Taiwan, Madam. Sa Reyno Analo, good evening. Ruby Latag, good evening. Sabelina Delara, good evening. Remedios Dayag, ako lang po'y ano po nilagay sa bawang. Ako inyong i-message sa aking, i-PM ho ninyo ako sa sari-saring ulam, ibibigay ko sa inyo ang link kung paano ako gumagawa ng burong bawang na super sarap. Hugas na po ako kami. I will eat, not talking. Yeah. They said if you talk too much, you cannot eat well. Talk to the money. No, my rule when I am eating, not talking.
not good to talk and eat. Correct? Everybody say, yeah. What? I will say, kain tayo. What is name? Alexander Graham Bell. Because I will make Willie talk to them. Hmm? Yeah. No, I will give them to rest. I cannot see, I cannot read very far. Marian, wake up na Marian. You want it na? Aldereta. See, I give them rest. They are resting. They drinking coffee. Ano you will give Caldereta to? The rice you will give to Mariam is the one in the rice cooker. And you will put Caldereta. Kakain na rin ng ako. Ma'am Christina Romano Susan Fosieran. Saan po kayo sa Dubai? May anak po ako dyan sa Dubai. Ay, kami po ay sa Sharjah. Elizabeth Tinglasan, kamusta ka na rin dyan? Natalia Buong Galing, good evening. Ay, kung gusto, Ate Rowena, nakabalik ka na ng Italy? Kung gusto ho ninyo ng recipe ng burong bawang, i-PM ho ninyo ako sa Sari-Saring Ulam at ibibigay ko ho sa inyo ang link ng recipe ko kung paano ako gumawa ng burong bawang. Napakasarap po mga kulam, hindi ko kayo magsisisi talaga. Ang dami ko na hong tinuruan ito at talagang nagme-message sila sa akin. Kanila hong pinipicturan at talagang ang sarap daw, sarap na sarap sila. Meron nga akong isang tinuruan ito, parati daw kinukuha ng anak niya yung ginagawa niya. Tuwi daw siyang gagawa, pupunta daw yung anak niya kukuhanin. Kaya pag gumagawa daw siya, marami nang ginagawa From niya. where you buy this one? Ma'am From Christy Fish Market? Bantian, good evening po sa inyong. Good evening din po, Ma'am Maritas Caprichura, good evening. Ma'am Leticia Alcantara, good evening. Chariza Orancia Cortan, good evening po. Ma'am Tess Tenorio, good evening din po. From where you buy this garlic? There. The fish market? Mm. Oh. Pag hindi ako nakakagawa mga kaulam, nabili ako dun sa akin suki. Ma'am Susana Pusieran. Sa Internet City, naku malayo ho kami sa Internet City. Kung idadrive ho namin kapag walang traffic, mga 35 to 40 minutes drive. Ask her how much in Internet City. No, they don't know because they are in the Philippines, no? Only her daughter. Ma'am Roma Borhal, good evening po. Ako hindi masyadong kumain mga kaulam dahil yan ay kambing, medyo mataas ang kolesterol, ay nagdadahan-dahan na din ako. Ma'am Mercedes Medi-Season Last, good morning, America. Kambing not good for cholesterol? Yeah, it has it has also very high. Fat. It's also high in uric acid. Uric acid? Yeah. You have. I have solution. You will run. No, I don't like to run. Clarita Odicta, good evening po. Ma'am Aliling Moheka, good evening. Cecilia Tanyag, kaano-ano ka ni Moira Tanyag? Siguro ikaw ay kakampi ni Moira Tanyag. Ma'am Abet Estipona, salamat po. Ma'am Normita Reyes, good evening. Jandan Bacchus, good evening For po. the cholesterol, to make it down, eat yogurt after. Yogurt is also going your cholesterol high because it's dairy, honey. Huh? Yeah. Oh? It also. No, it will make opposite. No, I don't like. Like the magnet. Ito ang inilagay kong pineapple juice sa ating kaldereta at iinumin ko ang tira. Ayaw. Pineapple juice. I don't like this. My favorite juice ay pineapple juice. Mapait. Naglalagay ako niyan sa kaldereta ko, tapos yung tira, ito ay fresh mga kaulam. Honey, call mo yan, tell her to eat na. You will add something there, no? And tell her that this is the sabaw. Should I sabaw? You can get, the lid of this one is on the top there. And the rice that she will eat is the one from the rice cooker. Pinas Bautista, magandang gabi po. Ma'am Bella Tibay, good evening.
Salamat po sa panonood. Salamat po sa inyong lahat. Kagabi po, maikwento ko lamang ho ang istorya ng kambing na ito. Taon-taon ho kapag Big Eid. Kaya ho kami holiday simula nung Saturday, Sunday, Monday at saka today. Holiday ho kami dahil ho Big Eid. Yan, ito ho'y malaking Pasko ng mga Muslim. Ngayon, pagka ho Big Eid, taon-taon, Vina Morales Cuerdo, good evening, good afternoon, Neng. Kamusta ka na dyan? Malapit ka lang yata sa akin. Mamila ang talan, hello po. Pagkapag Big Eid ho, taon-taon mga kaulam, binibigyan ho kami ng karning kambing. Minsan, isang beses, ang natanggap namin 2 buo. Sobrang lalaki. Ang ginawa ko, yung isa, natapos ko siyang tagtarin, yung hiwa-hiwain, gayatin. Siguro mga ilang oras ko natapos. Iniisip ko yung isa, hindi ko kayang tapusin. Hindi ko kayang umpisahan dahil pagod na ako. So noon, ipinamigay ko yung isang buo. Tapos, yung mga sumunod na taon, tag-iisang buo na lamang. Tapos itong taon na ito, kalahating kambing na lamang ang naibigay sa amin. Hindi ko alam kung siguro sa sobrang dami. Dahil kanina nung kumuha kami mga kaulam, Diyos ko day, ang pila ng sasakyan, hindi tao mga kaulam ang pila dahil hindi kaya ng mga taong pumila sa sobrang init. So sasakyan na nakapila, siguro mga ilang daang sasakyan yan. Kaya ang tagal namin nakakuha kanina. Tapos pagdating sa bahay mga kaulam, ginayat-gayat ko pa, di ang sakit ng ganito ko. Tapos sabi ko magkakaldereta nga ako. So ito na nga, kanaldereta ko yung 1 kilo para sa aming mag-anak. Nakakain na yung bunso ko, nauna na siyang kumain. Jandan Bacos! Ay, thank you po, Jandan Vivian Mendoza. Masarap po talaga ito mga kaulam. Lagi ko ho itong pinagmamalaki kasi ito ho ay appetizer. Ito ho ang pinaka-healthy na appetizer na sobrang sarap. Ito ho ay bagay na bagay kung kayo ay may adobo, kaldereta, pritong isda. Ito na talaga ang kapartner. Ma'am Milenia Atienza. Sa Batangas ho ako, Ma'am Olivia Mendoza, Andrea Puzon, Mercado. Good evening po from Batangas, Milenia. Taga Batangas ho ako, Ma'am Christy Balmes Vidal. Good evening po. Sylvia de la Serna. Salamat po, Ma'am Sylvia. Nako, ining na Morales Cuerdo, kung ang pag-uwi lang ining ay pwedeng balikan o kaya kung ang pagpunta sa pag-uwi lang sa atin ay hindi kung pwede lang nating sabihin sa piloto ng eroplano na, kuya, kayo naman ay paparoon din, pwede ka kaming makisuno. Ay talagang ako'y parating uuwi. Kamahal naman nila ng pamasahe Ako na may minsan hindi makauwi nang hindi ko kasama ang aking mag-aama. Last year, umuwi kami sa atin, kaming 4. Magkano ang aming pamasahe? Diyos ko po, pwede nang pang-down sa pwede nang pang-down sa house and lot ang pamasaheng pag nauwi sa Pilipinas. Ma'am Lolita Pili, hello po. Napakamahal ng pamasahe. Pero, minsan naman nakakatapat ng mura, pero bihirang-bihira. Itong season na ito yung season na napakamahal ng pamasahe mga kaulam. Summer season, dito sa UAE, napakamahal ng pamasahe pag-uwi. December at saka March. Yung 3 buwan na iyan, June, July, mahal ang pamasahe. November, December, sobrang mahal. At March, April, yung mga buwan na iyan ang sobrang mahal dito ng pamasahe. Salamat po, Ma'am Teresita Lazo Alcaide. Good evening from Quezon City, Metro Manila, Philippines. Good evening po sa lahat ng taga Quezon City. Yan ho ang pinakamarami nating followers according to my Ma'am Julie Balba. Ay, lahat ng gustong matutong gumawa nito, ako ho'y i-PM ninyo sa Sari-Saring Ulam. Ibibigay ko sa inyo ang link. Wala pa ho akong pinahindian sa link mga madam. Lahat ho'y binibigyan ko ng link. Kasi hindi ho ako madamot magbigay ng recipe, lalo at alam kong gusto nyong kumain, makakatulong sa inyo. Ang ibang tinuruan ko nito mga kaulam ay nag-business na sila. Ginawa na nilang business. Pero ining ngayong August, ang ticket ay sobrang mura. August to September, pwede ka ining umuwi. Napakamura ng ticket. Nag-advertise na ining sila. Sylvia de la Serna, I am from Australia. Thank you so much, Ma'am Sylvia. I really appreciate it po. I really appreciate. If you like me, I also like you all. Of course.
Salamat po ng marami. But this one, hindi ho ako magdadalawang isip bigyan kayo ng recipe. Alam nyo kung bakit? Marami ho ang gustong kumain ito dahil nakakapagpa-regulate ito yata ng daloy ng dugo sa katawan natin. Basta marami din ata itong naiitulong sa ating katawan. So, hindi ko ho po pwedeng ipagdamot ito sa inyo. Kaya, i-PM ho ninyo ako. Ang gawin ho ninyo pag piniem ko kayo at inilagay ko ho yung link, i-share nyo na lamang ho ang link dahil marami ho nagtatanong. Minsan ho, hindi ko maisa-isa sa buong maghapon dahil ako ho'y nagtatrabaho din. Pag ako ho'y nakatutok sa trabaho ko, hindi ko ho maasikasuhan ang mag-send ng link nito dahil ako ho'y busy minsan sa trabaho. Ay pag hindi naman ho ako nakaka-send ng link at hindi ho ako nakaka-reply sa inyo, parang masakit sa kalooban ko na hindi ko kayo ma-reply. Dahil ayoko naman na iisipin ninyo na pina-follow nyo ako, sinusuportahan nyo ako, tas hindi naman ako nagre-reply. Ayoko ho ng gayon. Ma'am Erlinda Ignacio, mag-message lang po kayo sa akin. Ma'am Malu, Joanna Isabella Laksa, hello po Ma'am Malu. Luisa Del Cruz, ikaw ay nakabalik na sa Dubai. Ellen Villapando Tarsilo, good evening. Kasi ako mga kaulam, hi Nanay Ninita, good evening po Nanay, kain tayo. Ako mga kaulam hanggat maaari, lahat nang nagme-message sa akin, nagpi-PM, lahat nire-reply ko. Marami ho nagpi-PM sa akin. Ate Teloy, kain na. Alam ko hindi ka kumakain ng kambing. Ang inay hindi rin nangangain ng kambing at naaangguhan. Maanggo daw. Joan Paulino, Abet is Astipona. Kayo po mag-message sa akin, Ma'am Teresita. Mag-PM lang ho kayo sa sari-saring ulam. Ibibigay ako, ito ho mga kaulam actually, arehong hawak kong ay binili ko dahil ako walang nawala ng time gumawa. Pero pag ako may time, gumagawa ako, ganito din ang timpla ng ginagawa ko. Hindi ko alam kung bakit ako na-hook kumain ito na sobrang sarap. Tapos, naalala ko naman one time mga kaulam, bakit ako natutong kumain ito? One time, Ma'am Cors Galvez, good evening Ma'am Cors, I miss you. Salamat Ma'am Sylvia, magre-reply po ako pagkatapos po ng live. Ano po ang lasa ng kambing? Same po ba sa beef? Ang kambing Malu ay mas malambot kaysa sa beef at mas malasa kaysa sa beef. Ang beef may mga part na sobrang tigas. Ang kambing mas malambot, mas malasa. And sabi nila mas masustansya din daw ang kambing at saka mas basta parang mas ahead talaga siya ng mga benefits kaysa sa beef. Opo, Ma'am Tessie de Castro Sullivan. Isisend ko sa iyo, Ma'am Tessie. ikaw pag ang hindi ko sesendan, tawarin. Ma'am Janita Capareda, hello po. Alam niyo mga kaulam, isang beses pumunta dito ang biyanan ko galing sa Iran. Taga-Iran ang biyanan ko, doon po sa hindi pa nakakaalam sa mga bago nating followers. Ang aking asawa ay Iranian. So, nung one time na pumunta dito ang biyanan ko galing sa Iran, meron siyang dala na isang malaking garapon. Malaki talaga siya. Geronimo Agraset, good evening. Na ang laman niya, nakita ko naman dahil transparent yung garapon na pinaglagyan niya. Alam ko, bawang ang nakalagay. Tapos may siling malalaki. Hindi ko pinapansin. Ma'am Rosemary Santos, good evening po. Ma'am Erlinda Ignacio, good evening. Jover Agasid, magandang gabi. Hindi ko pinapansin yung dala ng biyanan kong isang malaking garapon na bawang na may mga malalaking sili. Tapos may mga buong paminta. Hindi ko pinapansin. Nakailang buwan sa bahay ko, nandun lamang sa gilid, sa sulok ng aking lamesa, sa kusina. Hindi ko talaga siya pinapansin. Tapos, one time, nasa Dubai pa ako noon, meron kaming borders na parati kong inaaya yung borders na yun, parati ko siyang inaayang kumain pag basta nagluto. Ako, day off, ako aayain ko siya kumain. So, nagprito ako ng isda noon, tapos may mga gulay-gulay ako. Sabi ko, kakain tayo, tapos parang sabi ko, itry kaya natin itong bawang na ito. Sabi ko doon sa kasama ko, sa bahay. Diyos ko mga kaulam, maniwala kayo nung binuksan namin, nung umalingasaw na yung amoy, sobrang bango. Tapos nung inumpisahan na namin ulamin, hindi na namin, parang ayaw na namin tigilan. Tapos nagtitinginan kaming dalawa, sabi ko, alam mo, sobrang tagal na ng bawang na ito na dito na hindi ko pinapansin. Sabi niya, nakikita ko nga yan dyan, hindi ko rin naman pinapansin. Kasi ay mga borders ko mga kaulam, open silang kumuha, walang problema sa akin, basta meron ako mga ganito. Kahit ulamin nila, kainin nila, okay lang sa akin mga kaulam, hindi ako madamot sa ganyan. Meldic Purpose, shout out din po sa Elsa Rocco. Good evening po. Ay, malakas daw ang ulan.
Kung sarap matulog, Michelle. Malakas daw ulan ngayon sa Batangas. So, ibig sabihin masarap matulog tonight. So, nung natikman namin na yung bawang na iyon, hindi na namin halos tigilan. Araw-araw, meron kaming adobong manok o kaya pritong isda. Inuulam namin. So, sobrang sarap. Ma'am Ellen Villapando Tarsilo, punta kayo dito ho sa Dubai. Kung meron na ho kayong ticket, punta kayo dito. Kung meron naman kayong magkamag-anak na matutuluyan ninyo, Diyos ko, wala naman ho, hindi naman ho nyo kailangan gumastos ng malaki. Basta tama lang na budget na packet mari nyo papunta rito. Melvic Purpose, shout out from Iloilo City. So yun na, ituloy ko yung kwento. Ang Shirley Zubiri, magandang gabi Shirley. Ang masakit noon mga kaulam nung naubos na namin yung bawang. Diyos ko, sobrang, sabi ko doon sa kasama ko, nalulungkot na ako kasi mauubos na yung bawang natin. Zaifa Salisin from Zamboanga City, good evening. Kung pwede ko lang kayo Michelle bigyan ng kalderetang kambing, I will. Sandra Palo, good evening po. Tapos, ang ginawa ko, nung Ma'am Rodara Dave, hello ho. One time na malengke ako dito sa Dubai, doon sa fish market na malaki, sa may waterfront. Habibi Pangautan Model. Hello po. Tapos nakita ko ito doon sa malaking palengke. Kung sino man ang nanonood sa atin na taga Dubai, doon ko ito binibili sa fish market sa vegetable section. Doon sa tindahan ng mga itlog ng pugo, doon sa mga pickles, doon ko to binibili po. Tapos, nakita ko to one time. Sabi ko, Will, kalasa kaya ito nung dala ng biyanan ko? So, parang curious din ako. Sabi ko, anyway, bawang din naman ito. Binili ko. Tapos kung mga kaulam yung binili ko, sobrang, hindi sila magkasing lasa, pero ang sarap din ito. Panalong-panalo yung timpla niya. Tapos, hindi ako parating nakakapunta noon sa fish market. So, ang ginawa ko, at saka sabi ko, parang namamahalan ako kasi 10 dirhams ito sa fish market, mga kaulam. Shout out Isel Payat! Kamusta kayo dyan sa Phase 4? Josephine Manalo Rivera, shout out po. Ma'am Ann Andag, hello po. Ma'am Marife Rodriguez, hello, good evening. Josephine Manalo Rivera, good evening po sa inyong lahat. Ma'am Priscilla de Chavez Bandal, good evening. Maraming salamat po mga kaulam. So, bumili ako nito, tapos, tinry kong gumawa. Ako mga kaulam, meron akong, hindi ko alam kung talent o ugali ko lalaan talaga na kapag bumili ako ng isang pagkain at nagustuhan ko ang lasa, nilalasa ko talaga siya yan sa kamay. Nilalagay ko talaga yan sa kamay ko. Tapos, lalasahin ko talaga yan. Hindi ko alam kung bakit nahahanap ko ang recipe. Siguro ganyan lamang yung mga taong mahihilig magluto mga kaulam. Lalasahin ko yan, tapos malalaman ko may anong spices ang nilagay. Okay, may powder na paminta, bawang, sibuyas, may turmeric pa. Tapos, alam ko pag may turmeric powder, alam ko pag may masala, alam ko pag may, yung mga spices na nilalagay, nalalasahan ko. So, kapag nalalasahan ko mga kaulam, tinatry kong gawin. Ito, napagtagumpayan kong gawin. So, ito ang history ng aking burong bawang. So, ngayon, dun sa mga gustong matuto nito for your benefits, hindi naman ako madamat. Meron nga nagsabi sa akin mga kaulam na isang follower. Talagang minessage niya ako. Sabi niya, uy, alam mo, yung ang iba hindi magbibigay ng recipe. Lalo na at pwede nilang i-business. Hindi daw ang iba nagbibigay ng recipe. Katulad daw ng aking leche flan. Bakit ko daw binibigay ang recipe? Negosyo ko daw yun. Mga kaulam, hindi naman ako madamot. Recipe lang, ipagdadamot pawagan natin. Ma'am Lerma Peradilla, good evening po. Ma'am Divina Lucci, from Australia, i-message nyo lamang po ako, i-PM nyo lamang po ako sa sari-saring ulam, ibibigay ko po sa inyo ang link kung paano ko ginawa. Isel, ako dati hindi nakain ng bawang. Tinikman ko talaga ito, ay talagang sinubukan ko, the best. Diyos ko sa mga luto, tinatanggal ko ang bawang. Ayoko nakakakain ng bawang, pero nung natikman ko ito, the best. Sabi ni Ma'am Sylvia, gusto ko pumunta dyan sa Dubai kasi bibili ako ng gold na ko, Ma'am Sylvia. There was a time here, I think 2 months ago, na sobrang baba ng presyo ng gold. Kasi dito sa Dubai ganyan. May month dito na napakataas ng presyo ng gold. Meron naman ho ditong buwan na bagsak ang presyo ng gold.
Hi Ryan, Remehio Apan, magandang hapon kapatid. Kamusta ka na dyan sa Saudi? Meron ho dito talagang month na talagang ang sarap mamili ng gold kung kayo ay may pera. Meron naman hong month na mahal din talaga. Dal Gonzales Placido, shout out madam from Taytay Rizal, Philippines. Hello po Ma'am Dal Gonzales. Tapos ayun, so yun ang ating alamat ng ating napakasarap na burong bawang mga kaulam. Tapos pag nauwi ako sa Pilipinas mga kaulam, parati kong dinadala nito ang aking mga kapatid dahil gustong gusto ng mga kapatid ko ito. Ma'am Silvia, hindi ho kasi fix kung anong buwan eh. Bigla na lamang minsan nagtataas o bigla man na lamang minsan nagbababa. PM niyo po ako, Ma'am Florida Mercado Reyes. Ito gustong-gusto ng aking mga kapatid. Sobra, pag nauwi ako, ito talaga ang binibili ng ate ko na dadalhin ko parati. Tapos tinitipid-tipid nila, tinuruan ko naman siyang gumawa. Ay, hindi ho ito maamoy sa bibig, promise. You know why? May suka kasi ito eh. Ang suka ang nagkokontrol sa amoy, mga kaulam. Nito. Hi, Ate Lydia Pereira. Good evening, te. So, ayun, mga kaulam. Anong topic natin for today? Diyos ko, eto na. I-topic muna natin ng kaunti. Maanggo yung kamay ko. I-topic muna natin ng kaunti, mga kaulam. Meron tayong isang viewer na talaga namang sinabihan ako na kain lang daw ako ng kain, hindi daw, parang wala daw akong alam kundi kumain, kain lang daw ako ng kain sa mga video, tapos hindi naman daw ako pala marunong magdasal. Hindi daw ako marunong magdasal bago kumain. Parang inaanon niya na, parang sa pananalita niya, ano ba, kain ka lang ng kain, ang dami-dami mong ganyan, daldal ka lang ng daldal, kain ng kain, pero hindi ka naman marunong magdasal. Ay. Salamat po, Ma'am Dal, good evening, salamat po. Ano daw ako, kain lang daw ako ng kain. Mas marami pa daw ang daldal at kain ko. Tapos hindi naman daw niya ako nakikita magdasal. Unang-una mga kaulam, hindi ko na kailangang ibalandra pa sa inyo kung anong oras at kung kailan ako nagdadasal. Dahil kami yung mga Muslim, 5 beses sa maghapon ang pagdadasal. 5 beses. Unang-una, hindi pa nasikat ang araw mga kaulam nakapagdasal na kami. Promise ko yan sa inyo. Hindi pa nasikat ang araw nakapagdasal na ho kami. At dahil mandatory ho sa amin yan. Sa tanghali ho, bago magtanghalian, nagdadasal pa rin. Sa mga bandang merienda time, magdadasal pa rin. At bago lumubog ang araw mga kaulam, magdadasal pa rin. At paglubog ng araw mga kaulam, magdadasal pa rin. So 5 beses ho kami nagdadasal. So ito na. Bukod ho doon sa 5 beses ng pagdadasal sa buong maghapon, bago ho kami sumubo ng pagkain, kung naririnig ho ninyo sa amin yung salitang Bismillah, lalo na ang asawa ko, bago yan susubo, may Bismillah. Yun ho, ang ibig sabihin ho noon, nagpapasalamat kami sa Allah, sa biyayang kaloob sa amin, sa araw na yon at sa lahat ng oras. Isang salita ho iyon pero napakatindi ng kahulugan. Pag sinabi namin Bismillah mga kaulam, yun ay isang pagpupugay at pagpupuri at pagpapasalamat sa taas sa biyayang ipinagkaloob. Hindi lang ho sa pagkain. Pag sinabi ho natin biyaya mga kaulam, lahat ho yan. Covered ho niyan lahat. Kalusugan, kalakasan, kaligtasan, at biyaya. Pag nagsabi ko tayo ng Bismillah. So yun ang inaano ko na paano nila masasabing hindi ako nagdadasal, 'di ba? Parang sabi ko siguro ito si ate ang hindi marunong magdasal. Siguro hindi siya kung sila man nagdadasal, wag na nilang kung hindi man nagdadasal ang kanilang kapwa, hindi hayaan nilang huwag magdasal, hindi naman sila ang maaapektuhan, diga. Hindi naman sila ang apektado. Ay sino ngayon ang mapaparusa? Sino ngayon ang walang relasyon sa Diyos kung hindi magdasal? Hayaan mo na, ayaw magdasal ng tao eh. Ayaw niya magdasal, anong iyong gagawin na lang ang iyong hilahin ang buhok, hilahin mo ang patilya at para lang magdasal. Ano pa yung isa? Ano pa yung sabi ng isa? Sa ngayon, tinatawanan ko na lamang ang mga ganyan. Siyempre, alam ko naman ang totoo sa aking sarili na ko kami pag ang mag-asawa, ang kanilang sasabihin na hindi kami nagdadasal. My God! Kung alam nila ang mga kaulam na kahit kayo, parati kong sinasabi sa asawa ko at sinasabi din ng asawa ko sa akin. Dahil ang asawa ko ang turo nito sa akin, siya ang nagturo. Kayong lahat na mga followers, sabi nga ng asawa ko, kung sino ang sumusuporta sa iyo, isama mo sila sa dasal kasi hindi mo alam kung ano ang mga pinagdadaanan nila.
Ayan ang sinasabi ng asawa ko. Kasi sabi ko sa asawa ko minsan, alam mo, pag sobrang masaya ako sa mga suporta na nakukuha ko sa inyo, lagi ko sinasabi sa asawa ko, bakit hindi ko kaya, sabi ko, nahihiya ako sa sarili ko na hindi ako kagaya ng ibang mga content creators o ng ibang mga vloggers na nakakapagbigay ng mga Gcash, nakakapagbigay ng mga pera, nakakapagbigay ng pera sa mga followers nila. Hindi ko kaya kasi hindi ko naman afford. Sabi ko sa asawa ko, pero gustong gusto ko, sabi ko sa kanya. Kaya lang, hindi naman natin afford. Sabi ng asawa ko, alam mo, sabi niya sa akin, isang luhod mo lang diyan, isang dasal mo lamang diyan ang taimtim na taimtim sa puso mo. Ipagdasal mo lang sila ang kanilang kaligtasan. Ipagdasal mo na parating puno ang kanilang hapagkainan. Ipagdasal mo na maging magaling ang maging mabuti ang kanilang mga kalusugan, at ipagdasal mo na magkaroon sila ng masayang pamilya para mo na silang binigyan ng pera higit pa. Yan parati ang sinasabi sa akin ng asawa ko. Sabi ni Ma'am Ellen Villapando, ang pananalangin po, ma'am, ay dapat ginagawa sa harap ng maraming tao. Dapat daw po ay mapagpaimbabaw daw. Totoo naman. Dumaan ako kanina sa Medina Road. Yun ang pinagdaanan ko bago ako. Hindi, nakakalungkot lang ang mga tao dahil alam mo ang masakit sa mga tao, pupunahin ka nila sa hindi mo ginagawa, pero yun din pala ang gawain nila. Yun din pala yung kulang sa buhay nila. Sila din pala kulang sa dasal, pero pupunahin ka nila na kulang ka sa dasal, pero sila din pala. Pero alam niyo mga kaulam, basta ang importante lang sa atin, yung relasyon natin sa Diyos matibay. Yan lang, huwag na natin. Sabi ko nga sa asawa ko, hindi na ako dati apektado ako pag may basya. Ngayon mga kaulam, never. Sumasagot ako, pero parang sumasagot ako in a way na gusto ko lang malaman niya kung ano ang aking nararamdaman, pero hindi ako nagagalit. Pero mga kaulam, marunong din akong magalit sa basher kapag ka below the belt. Kapag ka ang tinitira na nila ay ang aking pamilya. Ako lamang mga kaulam ang tirahin ninyo po sa lahat ng basher. Ako na lang, huwag nyo nang idamay ang aking asawa, ang aking mga anak, ang aking magulang, huwag na. Kasi talagang pagkaganyan, hindi ako makakatiis. Bobongga talaga ako ng isa. Kay kembot ako ng isa mga kaulam, sigurado ko yan sa inyo. At pag kumembot ako, naku, masakit ako magsalita, promise. Ay, Ma'am Ellen, pinagpipray ko talaga, sa totoo lang, lahat kayo, lahat ng followers ko, lahat, hindi ko kayo kilala personally, I really don't know you personally, lalo kahit nakaklose ko na kayo at kahit nakakwentuhan ko kayo everyday, I still don't know you personally, but the good thing is, ang pinaka ginagawa ko na lamang talaga, kasama talaga sa dasal mga kaulam. Kasi lagi niyang sinasabi ng asawa ko, kapag ipinagdasal mo ang ibang tao para sa kanilang kabutihan, para sa kanilang kapakanan, doble-doble pa ang babalik sa iyo. Maiisama yung mga issue mo sa buhay, makakasama yan sa pagresolba ng mga problema. Sabi niya, hindi lamang habang dinadasal mo sila, isinasama na rin ng Diyos ang mga problema mo para maresolbahan. Ganyan kasi minsan nga mga kaulam, sabi ko nga, simula nga nung natuto akong maging content creator, humaba na talaga ang listahan ng mga kasama ko sa dasal. Humaba na talaga. Meron pa ako mga kaulam na meron pang specific talaga ako na tao na pinagdadasal ko talaga kasi yung may mga sakit, yung may mga pinagdadaanan na mahigpit na pinagdadaanan sa buhay. Talaga. Kasi mga kaulam, hindi ko alam hindi ko alam kung paano ako makakapag-reach out. Hindi ko alam kung paano ako makakatulong. I cannot help parang I cannot help by money, I cannot help by material things, talagang dasal ang ginagawa ko talaga sa lahat. Totoo, mahirap yan, huwag tayong matutong humusga. Alam ko naman, nature ng tao yan, ang humusga, ang mamintas, ang magchismis, nature natin yan, hindi natin yan mapapagkaila. Tao lang tayo eh. Ang tao talaga, normal sa tao ang maging chismoso, normal yan sa atin. Normal sa atin ang mapagpuna, normal sa atin ang mapagtanim ng galit, normal sa atin ang mapaghinanakit, normal sa atin ang mapagpintas. Pero, wag tayo mga kaulam hahantong doon sa punto na makakasira tayo ng buhay. Wag tayong dadating sa punto na makakasira tayo ng pamilya. Wag tayong dadating sa punto na makakasira tayo ng pamilya, tapos pag nakasira na kayo ng pamilya, hindi nyo naman kayang panindigan pala. Tatanggi din pala kayo pag nadala na kayo kay kapitan.
Totoo yan. Sabi natin, Lydia, prayer for good people are so powerful. Yes, it's true. Totoo yan. Minsan nga, minsan hindi ko na pinagdadasal ang sarili ko. Dahil alam mong katwiran ko mga kaulam, alam na ng Diyos ko anong gusto ko. Alam na ng Diyos ko ano laman ng puso ko. Alam na ng Diyos kung ano ang kailangan ko sa buhay. Ba't ko pa ipagdadasal ang sarili ko? Alam na yun ng Diyos. Minsan nagmamadali ako, kulang ako sa oras. Ipagdasal ko na lang muna yung kailangan kong ipagdasal. Yung mga dapat kong ipagdasal. Yung ibang tao na kailangan na nila ng dasal. Tsaka ko na ipagdadasal ang sarili ko dahil alam naman ng Diyos kung ano ang kulang sa akin. Diba mga kaulam? Alam ng Diyos yun. Christopher Mintaso. So, yun ang, basta wag lang tayo makakasira mga kaulam. Tsaka pag may ichinismis sa atin, wag na nating ilipat pa sa ibang tao. Tama lang sa atin na lamang. Wag na natin pang ililipat. Kung may paglilipatan man kayo, siguraduhin ninyong very trusted ninyo yung taong iyon. Ako, naglilipat ako ng chismis. Meron akong pinagchichismisan. Ang ate ko, parati kami nagchichismisan niyan. Pero, isigurado natin na hindi tayo makakasira ng kahit na sino. Kasi mga kaulam, dalahin din ng inyong konsensya yan. Pag nakasira kayo ng tao, dadalhin din ng konsensya ninyo yan. Ng konsensya natin kung makasira tayo ng tao. Lalo na makasira tayo ng pamilya. Paano mga bata? Paano ang mga anak? Diga? Nakakaawa. Hindi na natin gugustuhin pa na makasira tayo. Kung magchichismisan kayo within the family na lang, inside the house, huwag nang palabasin. Kasi masarap naman talaga magchismisan mga kaulam eh. Ang sarap mag-usap ng buhay ng ibang tao. Totoo yan. Nakakagigil mag-usap, pero hanggang dyan lang, huwag na ninyong ilabas. Lalo na kung ang pinag-uusapan ninyo may mga pruweba kayo, may mga ebidensya kayo, doon na lang sa loob ng inyong bahay. Huwag nang ilabas. Kasi kung yun lang din ang magiging dahilan kung paano magkakawatak-watak ang pamilya, o baka mawawala ng trabaho ang isang tao, o kaya magkakaroon ng stress ang isang tao, huwag na. Huwag natin hayaan na tayo ang maging dahilan. Hindi tayo po pwede maging dahilan mga kaulam ng pagkasira ng isang tao. Tama na yung alam natin kung ano siya, alam natin kung anong meron sila, alam natin ang kahinaan nila, alam natin ang kapintasan nila. Meron din naman tayong kapintasan. Meron din naman tayong kahinaan na alam din nila. So, quits na lang tayo. Marimelit na? So, ay mga kaulam, gayon lang ang aking mga ipayo. Dahil, mahirap ngayon mga panahon ito mga kaulam makasira ng buhay. Iba ang buhay, iba ang mentalidad ngayon ng mga tao. Madaling ma-stress, madaling ma-depress, madaling mga ganyan. Mind your own business po para happy life. Agree ako kay Ma'am Joanne. Sabi ni Ma'am Joanne, mind your own business po. Pero Ma'am Joanne, nature nga natin ang ang mag-chismis eh. Oo, tama ang sabi mong mind your own business. Pero, dahil nga tao na ang tayo, dahil nga nature natin ang maging chismosa, pero kahit maging chismosa tayo mga kaulam, huwag tayong maging pakialamera. Iba ang chismosa, iba ang pakialamera eh. Ang chismosa, kunyari ako, may chinismis ako sa ate ko, na kaming dalawa lamang ang nakakaalam, na hindi na yung lalabas kaming dalawa lamang. Nagchismisan kaming dalawa. Pero ang pakialamera mga kaulam, yung sumusugod, yung nakikialam, yung naninita, yung nangungumpronta, yung namimintas, yung sinasabihan ng kapwa na hindi, kahit naman hindi hinihingi ang kanyang opinion, yun ang pakialamera. Huwag tayong pakialamera. Mahirap yun. Masama yun. Hi, Mean! Ako, nahuli ka sa kainan. Ako nagkaldereta ng kambing. Padilla, Mirna, good evening po. Ma'am Maria Salve Natividad, hello po. Mahirap yun. Huwag tayong maging pakialamera. Ako minsan pakialamera ako sa mga kapatid ko, pakialamera ako sa mga pamangkin ko. Pag alam kong na talagang maling-mali sila at ikapapahamak ng buhay nila, nakikialam ako. Pamangkin ko, kapatid ko, kasi they're my family. Hihintayin ko pa baga na mapahamak sila. Hihintayin ko pa baga na masira ang buhay nila bago ako makialam. So ang aking katwiran ko, makikialam na ako kung baka sakaling maaagapan ang problema. Makikialam ako in a way na mariresolusyonan ang problema, hindi yung masisira ang kalahat-lahatan. Pero Diyos ko, ito na. Dahil isang beses sa pakikialam ko mga kaulam, napahamak talaga ako.
Napahamak talaga ako ng bonggang-bongga sa pakikialam ko, sa kagustuhan ko lamang na maging maayos. Ako talaga napahamak ng bonggang-bongga talaga, na hanggang sa ang pamilya ko nadamay na, hanggang sa ang lahat nadamay na, hanggang sa nagkagalit-galit na dahil sa kapapakialamerahan ko. Kasi hindi naman pwedeng hindi pakikialaman, kasi ang hirap ipaliwanag. Pamilya ang sira eh. Pamilya ang nasira. Nanira at nasira. Ayun. Ma'am Cheche Ramos, hello po. Chismosa in the sense you are spreading a good news, not spreading lies. Alam mo, Ryan, ang pagiging chismosa, kapag sinabi nating chismis, it's either true or not true. Siyempre, kapag nagchismis ka, para sa'yo totoo. Para dun sa chinismis mo, hindi totoo yun. So, parating may dalawang side yan eh. Kaya nga ang kagandahan lang diyan dapat sa chismis. Dapat kayo na lamang, wag nang ilabas. Wag nang ihatid pa kung kanino nakapatungkol ang chismis na yun. Wag nang ihatid pa doon na akala mo magiging magaling ka kapag sinabi mo doon. Hi Jake Perez! Good evening! Halimbawa, ikaw, sinabihan kita ng tungkol sa isang tao. Akala mo, pag inihatid mo doon sa taong yon, nung sinabi ko sa iyo, akala mo ikakagaling ng pagkatao mo. No way! Hindi yun. Hindi mo yun ikagagaling, Diyos ko. Wala nang magtitiwala sa iyo the next time. Ikinababa pa ng pagkatao mo yun. Kaya, hindi ikagagaling ng pagkatao mo ang pagpapahatid ng mga balita. Gathering data lang naman po. Brainstorming. Ewan ko bakit nauso ang chismis, no? Alam niyo mga kaulam, ang chismis talaga, ang pinag-uumpisahan talaga niya na inggit eh, inggit sa puso. Yung chismis na mapanira, ibig sabihin kapag ikaw ay nagchismis at ang chismis mo ay mapanira, ikaw ay may inggit sa puso. May inggit ka. Pero mga kaulam, don't get me wrong, normal na ang sa atin mga kaulam ang mainggit. Hindi porket nainggit ka, masama kang tao, no. Ang gawin ninyo, kapag nainggit kayo, gawin ninyong inspirasyon ng inggit ninyo. Magsikap kayo. Pagsikapan ninyo para yung kung ano man yung kinakainggitan nyo sa kanya, magkaroon din kayo. Kunyari, nainggit ka, ang kapitbahay mo, bumili ng 40 inches na TV. Sa halip na i-chismis mo yung kapitbahay mo na kaya nakabili ng 40 inches na TV dahil may parsyagit na mayaman, huwag gayon. Ang gawin mo, ay magsikap ka din, mag-ipon ka para makabili ka din. O dahil nainggit ka, nagsikap ka, nag-ipon ka, nakabili ka, ay di may napuntahan kang maganda, hindi yung ichinismis mo na may parsyagit na mayaman doon sa bayan, na may parsyagit na biyahero ng baka sa bayan, kaya nakabili ng 40 inches na TV. Huwag gayon, mas mayon. Naninira ka na ng pagkatao noon. Eh paano kung makarating sa asawa tapos hindi naman totoo, tapos nagkahiwalay yung mag-asawa, tapos bago nagkahiwalay nagbugbugan muna, hindi ka makukonsensya kaya na nagkabugbugan muna, hindi naman pala totoong may parsyage. Mahirap ang kumuha ng haka-haka dahil lang tayo nainggit. Naku, mga kaulam, huwag natin gawin iyan. At talagang yan ang pinakasisira ba? At saka isa pa niyan mga kaulam, ang pinakamatindi pa niyan, ang bagsak mo kay kapitan. Siguradong ikay mapapakapitan. Doon sa isang araw, daladala ko doon kay kapitan, iimbestigahan ka na doon sa mga ichismis mo. Mahirap ang ako diyan takot na takot sa mga ganyang ipapakapitan dahil lang nagchismis ka ng hindi totoo. Naku. Ako nakaranas na rin mga kaulam magpakapitan. Ako'y nakaranas, ako'y maichismis sa amin. Diyos ko, puro de. Pero hindi ko makakalimutan yun habang ako'y nabubuhay. Kaya yung mga taong yon na nagchismis sa akin, kista sila sa akin talaga. Hindi ko talaga sila, sabi nga ng inay, matuto ka magpatawad. Hayaan mo sila, kausapin mo sila, batiin mo sila pag nakikita mo. Sabi ko, inay, hindi na ako galit. Pero hindi ko na kaya ding makipagplastikan pa sa kanila. Hindi na ako galit, nag-move on na nga ako nagpatawad na nga ako Pero, hindi na para makipagkwentuhan pa ako sa kanila, hi, kumusta ka na? No. Hindi ko kaya yan. Kasi kaplastikan na kapag ginawa ko pa. Dahil hindi lasap sa loob ko mga kaulam Pag hindi kita kinibo,
lasap sa loob ko, hindi talaga kita kikibuin. Ayaw ko noong, uy ano, kumusta ka na? Tapos pagtalikod, ayoko ng ganyan sa mga plastikadong tao. Pag ayaw ko, dahil meron akong naaalalang ginawa mo sa aking masama, hindi kita kikibuin. That's it. That's me. That's who I am. Yun ang nararamdaman ko eh. Hindi ako makikipagplastikan sa'yo. Pag hindi kita kinubo, ibig sabihin ayoko. O di ibig sabihin tapos na tayo. Ekis ka na sa akin. Hindi na. Hindi na tayo po pwedeng maging magkaibigan. Hindi na tayo po pwedeng maging in good terms. Hindi na. Tinapos mo na eh. Simula pa nung pinagbintangan mo ako at ikinismis mo ako na hindi totoo. Noon pala ang tinapos mo na ang pagiging magkakilala natin kung hindi man tayo magkaibigan. Kasi hindi ko kaya makipagplastikan mga kaulam. Hindi talaga. Pero pag nakipag-hi naman ako at nakipag-usap naman ako at nakipagkwentuhan ako, ibig sabihin I had moved on at hindi lamang ako nag-move on. Lasap sa kalooban ko na makipagbati sa iyo. Pero although alam ko pa rin sa isip ko at maliwanag pa rin sa isip ko yung ginawa mo sa akin, pero ibig sabihin lang noon, parang hindi ko man makalimutan yon, pero binabaliwala ko na yon. Di ba? Kasi mahalata mo rin naman sa tao mga kaulam, kung sincere din ang pagkikipag-hi, kumusta ka na, kamusta ka na ngayon, oy, buti nakauwi ka, kumusta ang bakasyon. Makikita mo rin naman sa tao kung sincere o kaya nagmamarites lang na alam mo minsan ang mga tao mga kaulam sa totoo lamang. Lalo na sa amin, ito ha, address ko ito. I-address ko talaga ito sa amin sa Laia, sa Taga-Laia. Marami sa Taga-Laia talaga sa amin mga kaulam. Doon sa hindi nakakaalam, ang Laia ho, lugar namin sa Batangas sa San Juan. Marami talaga doon sa lugar namin. Hindi ko talaga alam bakit surang-sura sa akin. Hindi sila galit ha. Alam ko hindi sila galit. Pero alam niyo yung surang-sura. Yung bisit na bisit yon. Wala man akong ginagawang masama. Bihira naman akong umuwi. Hindi ko pa sila nakakausap. Na hindi ko nga sila ka-Facebook. O ka-Facebook ko man sila, humahanap lang sila ng chismis sa buhay ko kung ano ang mga ipopost ko. Kumbaga, tinitingnan lang nila kung ano ang nangyayari sa akin. I had not many, but I had some of my friends, well, they're not my friends, in my Facebook list, in my friends list, na alam ko nag-i-spy lang sila sa buhay ko. I know them very well. I know them. Inad nila ako sa Facebook, hindi ko pa sila tinanggihan, inad ko rin sila bilang kami ay magkakapitbahay, magkakababayan. But I know for sure, nag-i-spy sila sa buhay ko. I don't know why. Una, wala naman silang i-spy, hindi ako mayaman. Pangalawa, wala man silang i-spy, wala man akong parsyage. Pangatlo, anong i-spy nila sa akin? Ano? Yung aking pagtitinda ng bagoong, yung aking paggagawa ng leche plan, ang pagbebenta ko ng pagkain, ang aking pagla-live, ang buhay namin mag-asawa, which is very open to everyone. Come on. Ang dami. Sabi ni Ma'am Silvia, jealousy kills cat. Correct. Sabi ko nga minsan naaawa ako sa kanila kasi pinahihirapan nila ang kanilang sarili. Pinahihirapan nila ang sarili nila to spy me na wala naman silang masuspay sa akin. Wala naman. I don't have anything. I only have my family here. I only have my job here. I have the normal life like what they have. Ang kaibahan lang namin na malayo ako, nandito ako sa abroad, sila nasa Pilipinas, but we're all the same. Sabi ni Ryan, dapat matuto kang magdrama. Kunwari naghihirap ka para maging masaya sila. Tsak, hindi ka na nila pag-uusapan. Nako, ang saya-saya sana nila. Pag nagdrama ako na naghihirap ako, well, hindi naman ako mayaman, Ryan, para magdrama ako na naghihirap ako eh. What you see is what you get, mga kaulam. Ano ang nakikita nyo sa akin sa live? Ano ang nakikita nyo sa akin sa video? This is me. Walang iba. Kung minsan nga, mga kaulam, nagla-live kami ng asawa. Hindi kami naka-live. Naka-live yata kami noon na nag-away kami, nag-uumpisa pala ang kami kumain, nag-inaway ko na siya. Hindi ako nahiya because that's us. Wala naman mag-asawang hindi nag-aaway. Kahit mag-away kami mga kaulam ng asawa ko sa live o sa video, I will still upload it. Kasi ayaw ko sa lahat mga kaulam na ang i-upload ko lamang masaya kami, nag-i-enjoy kami. No. Because that's not the true life.
Ang totoong buhay mga kaulam, may kasamang sigalot, may kasamang awayan, may kasamang bangayan. Yan ang totoong buhay ng mag-asawa. Kaya yung mga vloggers or content creators na puro lamang saya ang inilalagay sa video, hindi ho yung totoo. Maniwala kayong ang daming nakatago, nakatotohanan behind the camera. Ako, one time, ewan ko kung sino nakapanood sa inyo na one time nagbangayan kami binangayan ko yung asawa ko dahil nagluto ako ng dal soup. Kwento ko sa inyo. Nagluto ako ng dal soup. Effort pa naman ako sa pagluluto ng dal soup. Effort pa naman ako dahil alam ko, paborito niya ang dal soup. Hindi ko alam na sa timpla ko pala ay napaalat pala para sa kanya, maalat. Sa akin, okay na okay ang lasa, okay na okay lamang yung alat. Siya, naalatan siya, sabi niya, ayaw na ako mga kaulam, meron din akong ugali. Pag nagluto ako at nag-effort ako, wag mong basta pipintasan ang luto ko. Hanggat hindi ka muna nagpapasalamat sa akin for cooking your food. So sabi niya, maalat daw. Sumama ka agad ang lupo na. Di ka nga nagpasalamat, namintas ka kaagad, yung parang ganyan. Tapos, hindi pa ako nag-i-start kumain, siya nag-i-start na siyang kumain. Tapos, mayroon siyang biniling manok noon yata eh. Please correct me if I'm wrong. Tapos yung manok na yon, parang halos inubos na niya. Sabi ko sa kanya, ay ano nga yung ulamin ko, inubos mo na yung, parang ayaw mo akong bigyan ng manok. Sabi ko ganyan. Tapos ginanyan ko sa kanya yung pagkain. Ginanyan ko talaga. Nung pagkatapos na lahat-lahat, nung nagbati na kami, sabi ng asawa ko, hindi ka nahiya. Sabi ko saan? Nakita ng mga viewers natin na yung ugali mo, pinakita mo pa yung pag susungit ko daw sa kanya. Sabi ko, hindi ba't ako mahihiya? Sabi ko sa kanya, masungit talaga ako pag ganyan. Unang-una, alam mo, masungit ako pag pinipintasan ng luto ko. Okay lang na pintasan mo kung nagpasalamat ka na sa akin, sabi ko sa kanya. Tapos, halos inubusan mo na ako ng manok, hindi mo na ako gustong pakainin. Sabi ko sa kanya ganyan. Sabi niya, para daw akong bata. Sabi niya, nag-arte daw ako parang bata. Sabi ko, bakit? Bata lang ba ang nagagalit pag nauubusan ng pagkain? Siyempre ako din, napagod kaya ako. Sabi ko ganyan sa kanya. Sabi ko, hindi ako mahihiya kasi gano'n talaga tayo mag-asawa. Nagbabangayan talaga tayo. That's the reality of life. Bakit natin ipapakita lang na masaya tayo, nagtatawanan tayo, walang away? Hindi, normal pag walang away, sabi ko sa kanya. Tsaka kung anong totoo, wag. Sabi ko sa kanya, pinaalala ko din, diba, ikaw na rin sabi ko ang nag-advise sa akin na kung ano ang totoo, yun ang ipapakita mo sa camera. Kung ano ang totoo, yun ang ipapakita mo. Hindi ka magkukunwari. Ay, bakit mo ngayon? Hindi, sabi niya kasi, sabi ko sa kanya, kasi yung pride mo nasage dahil sininghalan kita sa harap nila. Yun, sabi ko sa kanya. Hindi siya nagsalita. Yung gagawin natin kahit mga kapatid, tanongin niyo kung mga kaulam, yung mga kapatid ko, ganito talaga ako. Hindi, huwag tayo magkunwari mga kaulam, ha. Hindi tayo po pwede magkunwari na kanya-kunyari, ganito, ganyan. Ayoko ng ganyan. Huwag na lang tayo mag-vlog. Huwag na lang tayo mag ng video kung magkukunwari din lang tayo. Kasi wala din, anak, iit na. Ha? Mayroong mga kaulam, pinakamahirap. Hindi ko alam yung mga kaulam kung paano ginagawa ng mga ibang content creator. Yung pagkukunwari sa harap. Yung, tingnan niyo, ang dami-dami content creators na magjowa or mag-asawa na okay pa pala sila in front of the camera, pero hiwalay na pala sila sa totoong buhay. Totoo yan. Ay, Rachel, kumusta ka dyan? Ako, maulan yata kapatid, mag-ingat. Sabi ni Rachel, ala, dinibaga sa laiya, may ibang tao na tuwang-tuwa sa failure ng kapwa. Ay, deadma lang at wala namang ambag sa life. Correct. Ay, kaya deadma na rin ako. Dahil, wala naman, totoo naman. Wala naman talaga silang ambag sa buhay ko. Patkat, good evening. Good afternoon pala. So, ayun mga kaulam, meron mga vloggers na okay pa sila, okay pa sila. Tapos meron din mga content creators na ginagawa nilang content na kunyari hiwalay na sila para lamang sa views. Tapos ang totoo, hindi pala sila hiwalay. Nakaka-visit yung mga ganyan. Alam niyo, pag kunyari followers ako, marami akong mga kaulam na content creators na pinapalo ko kasi nga humahanga din ako sa kanila. Sobra, ang dami. Pero nung isa, Jomar Lovena, in-unfollow ko. Why? They are really annoying na. Sobra na nilang pagkukunwari sa harap ng camera. Pangalawa, sino pa? Ang dami kong in-unfollow na dahil nga, yung nagsisinungaling na sila sa mga tao, nakiit na. Pakal direct is the rice and the rice cooker.
Wagad na. Si Kolokoy, follower pa naman ako nung dati. Yes. Yung si Kolokoy na hindi ko yung gusto. Sobra siyang yung tag dito, wala siyang respeto sa babae. Si Pambansang Kolokoy, ayoko pa naman sa lalaki ng ganyan. Wala siyang respeto sa babae. Diyos ko, nag-message yung aking head. May kailangan daw akong i-confirm. Ano kaya ang i-confirm ko? Mga kaulang babay muna ako ha. Kasi nag-message ang aking head. Nakita ko nag-pop up ang message. Meron daw akong kailangang i-confirm sa trabaho ko. Kasi bukas babalik na kami sa trabaho mga kaulam. Tapos na ang aming maliligayang araw. Tapos na ang aming 4 na araw na day off. Pero malapit na ang aming summer vacation mga kaulam. Ayan. Ma'am Elma, good evening po. Ay, good morning. Salamat mga kaulam for staying staying with me today. Thank you very much. Pasensya na lang, I need to cut this for my work. And bukas wala akong live kasi kami bukas. Stay back kami sa school. Ibig sabihin hanggang alas 4 kami doon ng hapon. So maraming salamat sa inyo. Matulog ng maayos ang mga nasa Pilipinas. Magdasal muna ang mga nasa Amerika. Happy weekdays. Salamat po ng maraming salamat. God bless po sa ating lahat at kayo po ay mag-iingat parati. Thank you.